Sinagot ng ina ni May ang tanong niya tungkol sa posibilidad na isang God-level powerhouse si Shira. Ayon sa kanya, hindi siya ganap na sigurado, ngunit posibleng oo. Ang divinity na nagmula kay Shira ay hindi maaaring mapeke, at higit pa roon, mas mataas ang level nito kaysa sa ordinaryo, at sa mga oras din na yun siya napansin ni Shira. Idinagdag rin niyang ang ginamit na lason ni Shira ay napakalakas. Sinubukan niyang uminom ng kaunting alak ngunit hindi niya naramdaman na may halong lason iyon. Sinabi ng kanyang ina na hindi simpleng nilalang si Shira, at balak niyang puntahan si Mayor Zhang upang magtanong para maliwanagan. Ngunit agad siyang pinigilan ni May. Ipinaliwanag niya na nangako siya kay Shira na pagkakatiwalaan niya ito matapos nitong tulungan siyang patayin ang Wolf King. Isa pa, ng mga sandaling iyon ay naramdaman niya ang malalim na pagkamuhi ni Shira sa lahi ng mga halimaw, isang emosyon na hindi maitatago. Isa rin itong tao at pareho sila ng layunin, kaya para kay May ay sapat na iyon. Sumang-ayon ang kanyang ina at sinabing oobserbahan na lamang nila si Shira. Pinayuhan niya si May na bumalik na sa Carey Academy dahil iyon ang pinakaligtas na lugar bago pa lumala ang sitwasyon. Samantala, sa Redemption Academy, pinagalitan ni Mayor Zhang si Tang dahil nakialam siya sa ginagawa ni Mei Gongzi. Ayon sa kanya, hindi maaaring malaman ng iba ang tunay na pagkatao ni Tang. Kapag nire-report siya ni Mei sa organisasyon, wala silang magagawa. Sagot ni Tang, sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan si Mei. Naniniwala rin siyang balak nitong maging Lord ng Carey City, at tutulungan niya itong makamit ang ambisyong iyon. Napabuntong hininga si Mayor Zhang at sinabing pupunta siya sa Blue Level Redemption para magpaliwanag. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik sa normal ang lahat. Habang naglilinis si Tang, dumating si Mayor Zhang at nagmamadaling sinabi na bumalik sila agad dahil malapit nang mag-breakthrough si Dubai sa 5th rank. Ngunit may problema, hindi matatag ang spiritual strength ni Dubai at nakikipaglaban ito sa sarili niyang bloodline. Pagdating nila sa Redemption Academy, nag-alala ang mga guro. Ayon kay Guanlong, mukhang hindi na kaya ni Dubai. Nagtanong si Muyanyu kung ano ang dapat nilang gawin. Pinakalma sila ni Mayor Zhang at sinabi na kailangan muna nilang lumabas dahil wala rin naman silang magagawa. Hayaan daw nilang si Tang ang magbigay ng balita. Sa loob ng silid, pinagmamasdan ni Tang si Dubai na hirap na hirap. Tinanong niya si Siru kung nararamdaman ba nitong parang may dalawang uri ng spiritual strength si Dubai. Nabigla si Siru, hindi niya maisip kung paano posible iyon. Ngunit nang sinuri niya ng mabuti, napatunayan niyang tama si Tang. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin. Sagot ni Tang, hayaan nilang mag-usap at magsanib ang dalawang spiritual strength ni Dubai. Inutusan niya si Siru na bantayan ang paligid ng spiritual scene nito. Pumasok si Mayor Zhang at sumang-ayon kay Tang. Ipinaliwanag niya na dahil Heavenly Fox ang bloodline ni Dubai, ang pangunahing ebolusyon nito ay sa spiritual plane talaga nagaganap. Lumapit si Siru kay Dubai at sinunod ang utos ni Tang. Ilang sandali pa, biglang lumakas ang enerhiya sa katawan ni Dubai. Nagulat si Siru nang matapos maalis ang harang, ang spiritual energy ng kanyang bloodline ay hinilapay taas at diretsyong pumasok sa kanyang spiritual sea, bago tuluyang nagsanib. Ginamit ni Tang ang kanyang buong lakas para bigyan ng swerte at suporta si Dubai. Sa ilalim ng impluensya ng Heavenly Fox Transformation, nagsimulang magbago ang katawan at spiritual strength nito. Pagkatapos, lumitaw ang liwanag at anino ng isang white fox bago unti-unting bumalik sa normal ang kanyang progreso. Nag-cultivate si Tang malapit sa kanya, inaabsorb ang mga nalalabing enerhiya ng Heavenly Fox na lumalabas mula sa katawan ni Dubai. Masaya naman ang dalawang guro sa naging resulta ng breakthrough, nagbigay ito ng pag-asa sa kanila para sa hinaharap ng sangkatauhan. Sinabi ni Mayor Zhang kay Siru na mauna na siyang magpahinga dahil siya na ang magbabantay. Tinanong ni Siru kung hindi ba niya paaalisin si Tang. Sagot ni Mayor Zhang, hayaan na lamang itong manatili roon. Nilingon ni Siru si Tang at tinanong si Mayor Zhang kung napansin ba niyang simula nang dumating si Tang ay napakaraming pagbabago ang nangyari sa akademya. Idinagdag niyang si Tang pa ang nagpayo sa kanya tungkol sa mali niyang pagtuturo kay Dubai. Inakbayan siya ni Mayor Zhang at pabirong tinanong kung nagseselos ba siya dahil may mas magaling siyang disipulo. Sinagot siya ni Siru ng malamig na walang may pake. Pagkalipas ng 2 araw, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabago sa katawan ni Dubai.
Binabalot siya ng isang parang kuko na enerhiya habang si Tang naman ay patuloy na nagka-cultivate sa tabi niya. Ilang sandali pa, biglang nagliwanag ang kakon at nabasag. Dahan-daang iminulat ni Dubai ang kanyang mga mata at nakita niya si Tang na nagbabantay sa kanya. Masaya niyang ipinahayag na naabot na niya ang level 5. Pinuri siya ni Tang at sinabi nitong malaking bagay ang pag-advance niya. Tinanong naman ni Dubai kung si Tang ba ang tumulong sa kanya. Sumagot si Tang na ang mga guro ang tunay na tumulong, ngunit ayon kay Dubai ay parang naramdaman niyang si Tang talaga ang naging susi sa kanyang breakthrough. Dagdag pa niya, kakaiba ang prosesong pinagdaanan niya, pakiramdam niya ay nagbago ang buong mundo niya. Sinabi ni Tang na kung ganoon, mas lalo niyang dapat pagtuunan ng pansin ang mga pagbabagong iyon. Hindi maitago ni Dubai ang tuwa, napatalon pa siya at pilit na niyakap si Tang. Gutom na gutom daw siya at pakiramdam niya ay kaya niyang kumain ng isang buong baka. Dumating si Mayor Zhang at binalaan si Dubai na huwag ipagsasabi ang breakthrough niya. Ipinaalam rin niyang grounded muna siya para manatiling lihim ang pangyayari, bagay na ikinabigla ni Dubai. Pagkatapos magbigay ng utos, umalis ang mayor para magpahinga. Ipinaliwanag ni Tang kay Dubai na kailangan niyang sundin ang mayor. Isa pa, kailangan talaga niyang maglaan ng panahon para masanay sa bagong kapangyarihan niya. Ikinwento rin ni Tang ang buong proseso ng breakthrough. Nabigla si Dubai sa lahat ng natutunan niya. Sinabi ni Tang na sa mga susunod pang pag-advance ni Dubai ay madaragdagan ang kanyang mga buntot, at simula sa 5th rank doon na magsisimula ang tunay na pag-angat ng kanyang kapangyarihan. Nagtanong si Dubai kung ano ang dapat niyang gawin, at ipinaalala ni Tang na kailangan niyang laging gamitin ang Heavenly Fox Transformation at sanayin ang kanyang spiritual power para mahikayat ang bloodline evolution. Sumunod si Dubai at ginamit ang Heavenly Fox Transformation. Lumitaw sa itaas niya ang imahe ng White Fox na may dalawang buntot. Ngunit nang tingnan niya si Tang, bigla siyang nabulag ng matinding gintong liwanag. Napagulong siya habang nagrereklamo na binulag daw siya ni Tang. May nakita daw siyang walang hanggang gintong liwanag na nagdudugtong sa langit at lupa, at si Tang daw mismo ang ginto na yon. Nabigla si Tang sa sinabi ni Dubai. Tinanong siya ni Dubai kung may nakita ba siyang bagay na hindi niya dapat makita. Sinabi ni Tang na baka swerte lang ang nakita niya. Hindi kumbinsido si Dubai, dahil napakalakas daw ng enerhiyang iyon. Binalaan siya ni Tang na huwag niyang sasabihin kahit kanino ang nakita at naramdaman niya. Sumang-ayon si Dubai at idinagdag niyang pagkatapos ng breakthrough, pakiramdam niya ay napaka-importante at espesyal ni Tang, at sisiguraduhin niyang tratuhin ito ng mabuti. Pagkatapos ay sinuri nila ang mga bagong kakayahan ni Dubai. Una ay ang Blessing of Fate, ang swerteng bumabalot sa katawan niya ay kayang protektahan siya at bigyan siya ng pabor mula sa kapalaran. At ngayon, gamit ang Eye of the Heavenly Fox, kaya na niyang makita ang kabuuang swerte ng isang tao sa hinaharap, pati na rin magbigay ng swerte sa mas malawak na saklaw. Sa loob ng 3 araw, tuluyan nang naging matatag ang pagbabago ni Dubai. Pinayagan na ng mayor na makalabas siya, at dahil doon ay makakabalik na si Tang sa Carey Academy. Habang naglalakad, naisip ni Tang na oras na para simulan ang plano niya sa sariling pag-advance. Pagdating ni Tang sa Carey Academy, agad siyang nagsimula sa kanyang trabaho. Habang naglilinis, nilapitan siya ni Mei at tinanong kung ano ang ginawa niya nitong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag niya na nag-cultivate ang kanyang senior brother at kailangan niyang asikasuhin ito. Hindi natuwa si Mei dahil hindi man lang siya nagpaalam. Namula ang mukha ni Tang at mabilis na humingi ng tawad. Tumalikod si Mei at mahina nitong idinagdag na mula ngayon ay dapat magpaalam muna si Tang kapag hindi siya papasok. Sumang-ayon si Tang bago sila naghiwalay. Habang naglalakad palayo, hindi niya maitago ang tuwa habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Mei. Pagsapit ng gabi, ipinaalam ni Mayor Zhang na nag-breakthrough na rin sina Cheng at Guli. Dahil dito, naisip ni Tang na oras na ring simulan ang sarili niyang pag-advance. 1 buwan ang lumipas. Habang naglalakad si Mei sa loob ng paaralan, napatigil siya nang makita si Tang. Hindi nito inaasahang papasok ang binata sa araw na iyon. Sa halip na lapitan, nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagkalagpas niya, may pinitik na papel si Tang. Nasalo niya iyon at nakita sa sulat na pinapapunta siya nito sa kanilang tagpuang lugar. Hindi niya alam kung ano ang pakay, ngunit nagtungo pa rin siya roon pagsapit ng gabi.
Sa loob ng gusali, sinalubong ni Tang si Mei at ipinaliwanag na humihingi siya ng payo tungkol sa cultivation. Ayon sa kanya, nasa tuktok na ng level 6 ang kanyang bloodline power ngunit hindi niya maabot ang level 7. Ipinaliwanag ni Mei na ang tunay na breakthrough ay nagmumula sa biglaang pagsabog ng bloodline at nakadepende sa katawan kung kakayanin nito ang impact. Sinabi ni Tang na malamang ay kaya naman ng kanyang katawan, kaya hiniling niyang masuri siya ni Mei. Sandali silang nagkatitigan bago inutusan siya ni Mei na umupo. Umupo si Tang sa harap nito, ngunit agad siyang binatukan at pinatalikod. Habang nakatalikod si Tang, naisip ni Mei na masarap sa pakiramdam ang pagbatok kay Tang. Inipon ni Mei ang kanyang divine transformation energy at dahan daw ang ipinasok sa katawan ni Tang upang suriin ang pagdaloy ng kapangyarihan nito. Ngunit hindi nagtagal ay nanigas ang ekspresyon ng dalaga. Ang enerhiyang naramdaman niya sa loob ng katawan ni Tang ay ibang-iba sa normal na bloodline power, walang hanggan, komplikado, at malinaw na nagmumula sa isang espesyal na cultivation technique. Kasabay nito, napansin din niyang kalahati ng sariling bloodline power niya ay hinihigop ng enerhiya ni Tang. Mabilis niyang binitiwan si Tang at tinanong kung saan niya natutunan ang teknik. Ipinaliwanag ni Tang na nakuha lamang niya ito mula sa isang lumang libro noong bata pa siya. Hindi pa rin makapaniwala si Mei dahil kakaiba ang teknik at maging ang enerhiya na nilalabas ng binata. Tinanong niya kung alam ito ni Mayor Zhang, at kinumpirma ni Tang na alam ng Mayor ang tungkol dito, ngunit tila siya lamang ang kayang gumamit ng pamamaraang iyon. Naging interesado si Mei at humiling na ituro sa kanya ang teknik. Sinubukan ni Tang, ngunit hindi niya iyon magawang gamitin, gaano man kaingat niyang sundan ang mga tagubilin. Nagpasalamat si Tang sa tulong, at sinabihan naman siya ni Mei na umuwi dahil lumalalim na ang gabi. Naghiwalay silang dalawa at paglabas ni Tang ng gusali ay nagmamadali siyang tumakbo pauwi. Dahil sa bloodline power na naabsorb mula kay Mei, labis na nababad ang enerhiya sa kanyang katawan at tila umaapaw na sa lakas. Lumalakas ang pulso ng enerhiya, at bawat tibok ay nagbabadya ng nalalapit na pagsabog. Hindi na kaya ng kanyang katawan. Kailangan na niyang makauwi at mag-breakthrough. Samantala, sa Kerry Mountains, masusing sinusubaybayan ni Mayor Zhang ang mga babaeng Red Fox habang nagko-cultivate. Bigla siyang napalingon nang mapansin ang nakakasilaw na liwanag sa himpapawid. Laking gulat niya nang makitang si Tang pala iyon. Mabilis niyang nilapitan ang binata at napansin ang taranta nitong kilos. Agad niyang naunawaan ang sitwasyon nang hilingin ni Tang na protektahan niya ang spell formation. Nagmadaling umupo si Tang sa gitna ng formation at pumasok sa malalim na pag-meditate. Napagtanto ni Mayor Zhang na papasok si Tang sa proseso ng pag-breakthrough, kaya mabilis niyang inutusan ang mga Red Fox na lumayo upang hindi sila madamay. Habang patuloy na nagmamasid, napansin niya na halos lahat ng essence chi na hinihigop ng Spirit Gathering Array ay diretsyo na pupunta sa katawan ni Tang. Hindi niya naisip kahit kailan na maaaring magamit ang array sa ganoong paraan. Habang lumalalim ang pag-meditate ni Tang, mabilis na naiipon ang essence chi sa paligid. Unti-unting nabuo sa harap ng binata ang isang gintong liwanag, hanggang sa maghugis itong parang diamond na may kumikislap na golden aura. Napagtanto ni Tang na matagumpay na nabuo ang kanyang soul core. Samantala, hindi makeably ni Mayor Zhang ang pagkabigla. Wala siyang pagdududa na ang nasasaksihan niya ay ang pundasyon ng pag-angat ni Tang patungo sa divine level. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung iyon nga ba ang tinatawag na mysterious heaven skill ni Tang, isang teknikong tila hindi kayang abutin ng karaniwang tao. Unti-unting kumalma ang enerhiya at muling naging payapa ang kalangitan. Pagsapit ng umaga, iminulat ni Tang ang mga mata. Agad na sumiklab mula sa kanyang katawan ang umaapaw na lakas. Muling sumabog ang isang matinding spiritual storm, at napaurong si Mayor Zhang dahil sa tindi ng presyon. Ngunit mas lalo siyang nabigla nang makita ang paglitaw ng Heavenly Fox Phantom sa ulo ni Tang, ngunit ibang-iba ito sa kay Dubai, mas matatag, at mas puno ng espiritual na presensya. Sa sandaling iyon, nagkonekta ang tulay ng langit at lupa. Ang soul core sa dantiya ni Tang at ang spiritual core sa kanyang spiritual sea ay nagsanib, at naging isang golden spiritual core. Ramdam niya sa sarili na ganap ng naging solid ang kanyang spiritual core. Kasabay nito, nag-evolve ang kanyang heavenly eye sa 5th rank, umangat sa 6th rank ang golden wing transformation,
at umabot din sa 6th rank ang time transformation. Hindi maitago ni Mayor Zhang ang pagkamangha. Ayon sa kanyang obserbasyon, walang ibang cultivation system sa buong kontinente ang kahalintulad ng kay Tang. Sa susunod na sandali, winasak ni Tang ang Flash Leopard bloodline sa loob ng kanyang katawan. Pinalitan niya ito ng bago niyang kapangyarihan, ang kapangyarihang nakuha niya kay Mi Gongzi. Lalong nanlaki ang mata ni Mayor Zhang nang malaman na tama ang hinala niya tungkol sa pinagmulan ng bagong lakas na iyon, tiyak siyang iyon ang kapangyarihan ng kalawakan ni Mi Gongzi. Hindi makapaniwala si Mayor Zhang nang makita na nagawa ni Tang pag-aralan ang Peacock Transformation. Sa harap niya ngayon ay ang isang nilalang na may hawak ng mga top-level bloodline, lahat ay sumasabay sa kanyang kapangyarihan. Sa kaibuturan ng puso ni Mayor Zhang, unti-unting nagiging realidad ang dating ilusyon lamang, ang pag-angat ng sangkatauhan. Ngunit bago pa man niya maipagdiwang ang nasaksihan, may kakaiba siyang napansin. Ang Heavenly Fox at ang Peacock Transformation sa loob ni Tang ay nagsisimulang magbanggaan. Lumalakas ang tensyon sa hangin, at tila sumisikip ang paligid sa biglaang tunggalian ng dalawang kapangyarihan. Sa tindi ng konsentrasyon, ginamit ni Tang ang lakas ng kanyang soul core. Inipon niya ang kanyang kamalayan at binuo ito sa hugis ng isang gintong nilalang sa kanyang spiritual sea. Sa pagsulpot ng gintong anyo, kumalma ang dalawang bloodline. Tumigil ang kanilang paglalaban, unti-unting umatras, at muling bumalik sa loob ng katawan ni Tang. Doon, tahimik silang umikot sa paligid ng soul core na para bang nagtatagpo sa iisang ritmo. Halos mabaliw si Mayor Zhang sa mga nagaganap. Hindi niya maunawaan kung paano kayang kontrolin ni Tang ang dalawang napakalakas na bloodline ng ganoon kadali. Halos hindi pa siya nakakabangon mula sa pagkabigla ng muling kumilos si Tang. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Tang ang Blue Silver Emperor. Kumapit ang mga baging nito sa mga gintong sanga ng Gathering Array. Lalong tumingkad ang gintong liwanag, at ang mga sanga ay dahan-daang lumaki. Makalipas ang ilang sandali, nagbago ang anyo ng mga ito at naging isang malaking gintong puno, puno ng buhay at espiritual na enerhiya. Sa ilalim ng impluwensya ng bagong usbong na puno, umangat ang Blue Silver Emperor ni Tang sa 7th rank. Hindi mapigil ang pagpawisan si Mayor Zhang nang mapagtantong halos lahat ng demon transformation ni Tang ay nag-advance na. Ngunit mas lalong kumabog ang dibdib niya nang makita ang susunod na pangyayari. Muli siyang nakakita ng gintong liwanag sa noo ni Tang. Sumunod ay unti-unting nagbago ang anyo ng binata, at nagpakita ang makapangyarihang White Fox Demon. Hindi pa man tuluyang nawawala ang liwanag ay sumunod naman ang Time Crocodile Transformation, pagkatapos ay ang Golden Winged Bird, at ang iba pang bloodline transformations na napanatili ni Tang. Nanigas si Mayor Zhang habang nakatingin kay Tang na ngayon nasa tunay nitong anyo, isang anyo na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihang naipon niya mula sa iba't ibang bloodline. Pagmulat ni Tang, agad niyang pinakalma si Mayor Zhang at ipinaalam na iyon na ang bago niyang kakayahan, kaya na niyang mag-transform sa tunay na anyo ng isang demon god. Bagamat pilit pinapanatili ang composure, hindi maitago ni Mayor Zhang ang pagkabigla. Sa loob-loob niya, para siyang nakatayo sa harap ng isang nilalang na unti-unting lumalampas sa hangganan ng tao. Gayunman, pinili niyang manatiling matatag, at kinilala ang pagbabago kay Tang. Sa kanyang obserbasyon, malaki na ang naiba sa binata, hindi lamang sa lakas nito kundi pati sa presensya at kakayahang kontrolin ang sarili. Ipinabatid naman ni Tang na malaki ang pagbabagong naganap sa kanya, at marami na siyang kayang gawin na hindi niya nagagawa noon. Itinuro rin niya ang malaking gintong puno na nagsimulang umusbong at ipinaalam na maaari nang mag-training ang mga babaeng Red Fox sa paligid nito dahil ligtas na itong gamitin bilang cultivation source. Habang tinitingnan niya ang binata, napagtanto ni Mayor Zhang na maraming lihim ang hawak ni Tang, at hindi pa niya nasisilayan ang tunay na lawak nito. Gayunman, malinaw sa kanya ang isang bagay, kung ipapangako ni Tang na gagamitin niya ang lakas na ito para sa pag-angat ng sangkatauhan, handa siyang suportahan ito sa abot ng kanyang makakaya. Agad namang sumagot si Tang na ipinapangako niya. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.